Nakakakita na ako sa loob ng mga bagay. At ikaw naman, sa tingin ko, nahawa lang ako sa kasamaan mo. Tingnan mo nga kung anong oras na. Maging seryoso ka naman. Ayusin mo ang trabaho mo. Gamitin mo ang utak mo. Pwede ba? Kapag hindi natapos ang planong ito ngayong araw, simot ang sahod mo ngayong buwan. Narinig mo ba? Nagising na ang X-ray vision ko. Sino bang tandang papayag na api-apihin mo? Bahala ka sa trabahong to. Humanap ka ng ibang gagawa. Resign na ako. Nagmamayabang ka pa. Kapag nawala itong trabahong binigay ko, maghintay ka na lang na mamulubi at kumain ng dumi. Nag-resign na ako. Sino pa ang magtitiyaga sa ugali mong bulok? Ang lakas ng loob mong saktan ako, Zhang Haibo. Humanda ka sa akin. Nakalabas nga ang galit ko. Pero paano na ang buhay kung walang pera? Huwag yetian, dating kaklase. Anong pagkakataon nga naman? Ikaw pala yan, Haibo. Anong nangyari sa iyo? Nawala ang jade pendant ko. Kandito lang yun kanina. Pwede mo ba akong tulungang hanapin? Huwag kang mag-alala. Ano bang itsura? Tutulungan kitang maghanap. Isa itong puting jade pendant. Sa ibabaw nito, may nakaukit na bulaklak ng lotus. Dito ka lang, hintayin mo ako. Hoy, bata, ilabas mo ang jade pendant. Anong ginagawa mo? Ikaw, ang jade pendant. Kapag hindi mo pa binitawan, mapipilitan akong gamitan ka ng kamay. Huli ka sa akto. Maang-maangan ka pa. Ito nga ang jade pendant. Haibo. Maraming salamat sa iyo. Dating kaklase naman tayo. Huwag ka nang mahiya. Ano bang tinitingnan mo ng ganyan? Huwag kang magkamali ng akala. Ang lola ko ay deboto ng Budismo. Kaya sa tingin ko, napaka-espesyal nitong jade pendant mo. Gusto ko lang pagmasdan ng maigi. Ganoon pala. Pero maraming salamat talaga sa araw na ito. May kailangan lang akong asikasuhin kaya mauuna na ako. Ililibre kita ng pagkain sa susunod. Sige ba? Palem. Hindi ko akalaing ang X-ray vision ko ay ganito kalakas at kamangha-mangha kung hindi ako magsusugal sa bato para yumaman. Sayang naman ang pagkakataong ito. Ito ay isang ice jade na may floating flowers. Ay ho, ang talas ng mata mo ah. Ito ay tunay at dekalidad na. Bato mula sa ibang bansa. Kung gusto mo. 800. Iyon na ito. 500. Kukunin ko na. Ikaw. Ito ay mga tira-tira na lang ng iba. 500. 500. Sige. 500. Bayad na. Kunin mo na. Boss. Pakiusap, hiwain niyo po ng maigi rito sa linyang ito. Dahan-dahan lang po. Boss. Pakiusap, hiwain niyo po ng maigi rito sa linyang ito. Dahan-dahan lang po. Linawin muna natin ang usapan, ha? Ang batong ito ay ikaw mismo, ang nagpumilit na bilhin sa halagang 500. Kung sakaling wala itong laman o palpak, huwag kang gagawa ng eksena rito sa harap ko. Ito. Isa itong high ice jade na may pattern. Diyos ko. Paano nagkaroon ng ganito kagandang klase ng bato rito? Diyos ko. Lugi ako ng malaki rito. Ang kakayahan ng paningin ko, tila mas lalong lumino dahil sa enerhiyang ito. Mas naging malinaw ang lahat.
Ang batong ito ay nakatambak lang. Sa mesa ko ng kalahating buwan. Wala man lang nagtanong tungkol dito. Bakit sa isang tingin mo lang? Nakuha mo agad ang jackpot. Ay ho. Bibilhin ko ang batong iyan ng 80,000. Cash. Bayad agad. Ano sa tingin mo? Salamat po, boss. Pero huwag na lang po. Ay ho. Hindi na biro ang 80,000. Nakuha mo lang yan ng 500. Ilang beses na ang tinubo mo riyan. Magbabayad ako ng 300,000. Ay ho. Mula nang lumapit ka rito, para piliin ang batong ito, hanggang sa makipagtawaran ka sa tindero. At noong ipinahiwa mo ito, nang sakto sa linyang iyon, pinapanood kita sa tabi. Isa itong high ice jade. Magbabayad ako ng 300,000. Cash o bank transfer, pili ka. 300,000. Mula sa puhunan ng 500. Tumubo ito ng 600 beses. I-transfer. I-transfer nyo na lang po. Ang 10,000 ko. Ibinenta ko lang ng 500. 300,000 piso ang pumasok sa account. Ang talas talaga ng mata ng batang ito. Sa susunod, kapag nakahanap ka ulit ng magandang bato, pumunta ka lang sa akin kahit kailan. Sige po, Tito Jow. Mas mabilis pa sa panaginip ang dating ng pera. Totoo nga kaya ang sinabi ni Zhang Haibo. May kakaiba nga sa pendant na ito. May problema talaga sa jade na ito. Kailangan kong hanapin si Zhang Haibo para magtanong. Ano ba talaga ang nangyayari? Tuloy ang laban. Ngayong may 300,000 na ako. Maaari ko nang tingnan ang mga mas mamahaling bato. Zhang Haibo. Zhang Haibo. Bakit wala ka sa trabaho? Anong ginagawa mo rito? Dahil nakita mo na rin lang, sasabihin ko na sa iyo, kami na ni Zhou Xiao. Kami na ang magkasama. Mahal ko. Nakalimutan kong sabihin sa iyo, itong mahal mong dating boyfriend, kasi salte ko lang sa kanya. At hinampas pa niya ako ng keyboard, dahil kusa kang pumunta rito ngayon, kung hindi ko babaliin ang mga braso mo, saan pa ilalagay ang dangal ng isang Zhou Xiao? Ikaw pala. Tito Jow. Bakit po kayo napadpad dito? May magandang ugnayan kami, ng batang kapatid na ito. Ngayon, pagbigyan mo ako. Sinaktan ka nga niya, pero tinulugan mo naman ang girlfriend niya. Ang isyong ito. Kalimutan na natin. Sige. Dahil sa respeto ko kay Tito Jow, palalampasin ko ito ngayon. Subalit, ang bagay na ito, hindi pwedeng matapos ng ganoon lang. Magpustahan tayo sa bato. Kung sino ang matalo, magbabayad ng 100,000. Ano sa tingin mo? Talagang hampas lupa ka. Kahit 100,000 ay wala ka. Sige ba? Pastahan kung pastahan. Lalabanan kita. 1,000,000 piso. Zhang Haibo, anong ipupusta mo kay Zhou Xiao? Iyong sahod mong 3,000 kada buwan. 1,000,000. Kahit magtrabaho ka habang buhay, hindi mo kikitain iyan. Huwag mo nang alalahanin iyon. Sige, pumili tayo ng sariling materyales. Kung kaninong bato ang mas mahal, siya ang panalo. Ang matatalo. Maglilipat ng 1,000,000 sa kalaban. Nakikita mo ba ito? Ang material na ito, ang balat ay siksik, at may kintab pa ng langis. Alam ng mga eksperto, 9 sa 10 ay maglalabas ito ng malagkit na jade. Baka nga, umabot pa ito sa ice jade. Nag-aral si Zhou Xiao sa konsultant ng tatay niya. Sa loob ng kalahating taon, matalas ang kanyang paningin. Zhang Haibo, sa pagkakataong ito, para kang nagpapakamatay. Sa ilalim ng balat ng batong ito ay may bakas ng berde. Tunay ngang isa itong napakahusay na material ng ice jade. Maganda nga ang napiling bato ni Jokai. Kung ganoon, pipili ako ng mas mahalaga. Boss, ito ang kukunin ko. Batang kapatid, ang batong ito ay nagkakahalaga ng 400,000. Hindi ba? Pambili nga ng bato ay wala ka. Tapos nangangahas kang makipagpustahan sa akin. Pinapayuhan kita. Lumuhad ka at humingi ng tawad.
Pagkatapos ay sumigaw ka ng dakilang Joe Xiao. Nagkamali ako, parang awa mo na, patawarin mo ako. Nasaan ang pera? Kami na ang magbabayad para sa kanya. Ako na ang magbabayad. Ako na ang magbabayad. Bakit napunta rito ang panganay na anak ng mga Huang? Binibining Huang, bakit po kayo napadpad dito? Kilala niyo po ba ang batang ito? Kumusta po, Tito Zhao? Kaibigan ko si Haibo. May kailangan lang kaming pag-usapan ng pribado. Matindi rin ang batang ito. Masyadong mapagpakumbaba, may itinatago palang galing. Isipin mo, pati ang apo ng pinakamayamang tao sa Jiangcheng ay kilala niya, si Huang Yaqian. Apo pala siya ng pinakamayamang tao. Ang alam ko lang dati, ay mayaman ang pamilya niya. Binibining Huang, kaibigan niyo ba ang hampas lupang ito? Bakit? May angal ka? Wala po. Hindi ko po magagawa yon. Ano naman kung kilala niya si Binibining Huang? Ipapakita ko sa inyo ngayon, ang tunay na kulay ng mahirap na ito. Boss, simulan mo ang paghiwa dito. Nakikita niyo ba yan? Nakita niyo ba? Kahit papaano, isa itong Naomi Jade. Hindi pa tayo sigurado. Baka may lumabas pang mga pattern na parang lumulutang na bulaklak. Sabi ko na sa inyo, iba talaga kapag si Joe Xiao na ang kumilos. Maganda ang kintab at linaw nito. Nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 800,000. Naku naman. Ngayon, lumuhod ka sa harap ko at humingi ng tawad. Baka sakaling itira ko pa ang natitirang dangal mo. Ituloy ang paghiwa. Sigurado ako. Hindi ako matatalo. Ice Jade na may lumulutang na bulaklak. Ang batong ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 5 milyon. Zhang Haibo, huwag ka nang magpumilit. Hindi mo matatalo si Joe Xiao. Sa liit ng batong hawak mo, mukhang wala namang laman sa loob. Kung makakakuha ka man ng kahit anong may kulay dyan, ituturing ko na yung napakaswerteng tsamba. Ako naman. Magbubukas ka pa rin. Sige. Sige lang, hiwain mo. Gusto ko lang makita kung anong himala ang magagawa ng basag na batong yan. Baka mamaya, kahit 500 piso ay walang lumabas dyan. Nakakahiya naman yun kung sakali. Imposible, hindi ito maaari. Imperial Green. Ito ay isang dekalidad na glass species. Imperial Green. Diyos ko, ang batong ito. Maaaring umabot sa 8 milyong halaga sa auction. Hindi ito maaari. Joe Xiao, ako ang nanalo. Ano na ang mangyayari sa pastahan natin? Anong pastahan? Wala akong sinabing ganyan. Siguradong nagkamali ka lang ng dinig. Ang batong yan, siguradong may daya yan. Alis na tayo. Naka-record sa cellphone ko ang lahat. Kapag nalaman ng tatay mo ang ginawa mo, naghahamon ka ba sa tindahan ng mga batong hiyas? May lakas ka ng loob na hiyain ang pamilya Huang. Sa susunod na linggo, ang kontrata para sa supply ng mga batong hiyas. Sa tingin mo ba ay mapapapirma mo pa iyon? Ang negosyo ng alahas ng pamilya Joe ay nakadepende lang sa mga bato mula sa pamilya Huang. Kapag ang kontratang ito ay naudlot, babagsak ang kalahati ng kumpanya. Sige. Maglilipat na ako ng pera. Pumasok na sa bank card ang pera, 1,000,000 yuan. Tara na. Ay ho. Ibebenta mo ba ang batong ito? Magbabayad ako ng 10 milyon. Cash, bayad agad. Ito ay, lalong lumalakas ang kakayahan ko. Tito Zhao. Pumasok na sa bank card ang pera, 10 milyong yuan. Ay ho. Ito. Ay ho. Ay ho. May sasabihin pa ako sa iyo. Pagkalipas ng ilang araw, sa kanluran ng lungsod ay may isang pribadong pagtitipon para sa mga batong hiyas. Ang mga dadalo ay puro mga tanyag na kolektor sa industriyang ito, at mga eksperto sa pagtaya ng bato. Ang mga hilaw na materyales. Lahat ng hilaw na materyales ay galing pa sa ibang bansa. Mga dekalidad na kargamento. Gusto mo bang sumama sa akin? Ang enerhiya ay makakatulong sa aking paningin. Tamang-tama, naghahanap ako ng pagkakataon na makakita pa ng mga dekalidad na bato. Tito Zhao, sasama ako sa iyo. Sige, usapan na iyan. Magkita tayo sa pagtitipon. Binibining Huang. Mauuna na muna ako. Ang inyong dalawa na. Pribadong usapan. Hindi ko nagagambalain.
Hi Bo, pwede mo ba akong tulungan? Natingnan ang jade na ito. Hinawakan ko lang ito kanina. Pero parang nakakapaso sa palad. May kung anong nakasingit sa lamat ng jade na ito. Ito ay pulbos na pampasikip ng daloy ng hangin. Pulbos na pampasikip ng daloy ng hangin. Isa itong uri ng pulbos na nakakabara sa daloy ng enerhiya sa katawan. Kapag matagal na suot sa katawan, manunuot ito sa balat patungo sa kalamnan. Magdudulot ito ng paninikip ng dibdib. Kapag matagal ng suot, maaari pa itong maging sanhi ng pagkahilo at panghihina. Ang pendant na jade na ito ay galing sa anibersaryo ng kumpanya noong nakaraang linggo. Regalo mula sa isang kasosyo sa negosyo. Sino ang may balak na gumamit ng ganitong maruming paraan para saktan ako? Hi Bo. Salamat sa araw na ito. Ang mga bagay na ito, pag-uwi ko, kailangang maimbestigahan ng maigi. Sige, ituloy mo na ang ginagawa mo. Tatawagan na lang kita mamaya. Sige. Mukhang dahil ito sa mga naunang nakuha ko. Espiritual na enerhiya mula sa Jade. Kaya na-activate ang manual na ito para sa kalusugan. Tila dahil sa pagsipsip ko ngayong araw ng enerhiya mula sa mga hilaw na bato, nag-level up na ang paningin tumatagos ko. Sa susunod, kailangan ko pang magbukas ng maraming dekalidad na bato para lalong lumakas. Sino ang makakaalam? Baka sa hinaharap, makikita ko na pati ang kalidad at kulay sa loob mismo ng mga hilaw na bato. Zhang Haibo. Hindi ba si Zhang Haibo ito? Anong ginagawa mo dito sa lugar na to? Pribadong pagtitipon ito para sa mga hilaw na bato. Alam mo ba kung anong ibig sabihin yan? Kapag wala kang imbitasyon, hindi ka basta-basta pwedeng pumasok dito. Tama ang sinabi ni Young Master Joe. Huwag mong sabihin, nandito ka para magnakaw. Kung anong ginagawa ko rito, wala na kayong pakialam doon. Siyempre may pakialam kami. Ayaw naming makasama ang isang dukha sa paghinga sa iisang hangin, no? Hindi ba? Tama ako. At saka, matagal na rin tayong hindi nagkikita. Dapat lang na maturuan kita ng leksyon. Ako ang nag-imbita sa kanya. Young Master Joe, balak mo bang galawin ang panauhin ko? Nako, hindi po, hindi. Kayo pala yan, Zhao Ye. Zhao Ye, kayo talaga. Masyado kayong mabait. Kahit anong ligaw na aso't pusa lang, isinasama nyo na lang basta-basta. Hindi kailangan ng isang batang paslit na tulad mo. Napakialaman ang mga desisyon ko. Hi Bo. Tara na. Tingnan natin ang mga ito. Mga maliliit pero dekalidad na pwesto. Boss Zhao. Sa wakas, nagkita rin tayo, tungkol doon sa pinag-usapan natin noon, yung batch ng mga paninda, yung mga hilaw na materyales, tungkol sa huling bayad. Kailangan nating pag-usapan ulit para sigurado. Sandali lang ha, maghintay ka muna. Hi Bo. Kakausapin ko lang sandali ang kaibigan ko. Mag-ikot-ikot ka muna mag-isa. Mamaya, kapag may nakita kang materyales na swak sa panlasa mo, sabay nating titingnan. Sige po. Hi Bo, salamat sa tulong mo noong nakaraan. Tungkol doon sa pendant na Jade, Pamilya Joe ang may gawa nyon. Pero ang eksaktong dahilan, iniimbestigahan pa hanggang ngayon. Pamilya Joe. Yung pamilya ni Joe Kai. Oo, sila nga, kahit na umaasa lang ang mga Joe, sa pamilya naming mga huwang para mabuhay. Pero sa ginawa nilang ito, hindi ko rin maintindihan kung anong balak nila. Gayunpaman, sa tingin ko, may ibang tao na nagmamanipula sa kanila sa likod. Kung mayroon ngang backup sa likod nila, mananatili muna tayong tahimik. Huwag tayong gagawa ng ingay para hindi sila mabulabog.
Hindi ba't ang panganay na si Miss Wang ito? Bakit ba maghapon kang nakadikit sa taong tulad nito? Joe Kai, huwag kang sumobra. Binibining Wang, hindi sa sumusobra ang pananalita ko, pero ang mga katulad ng taong yan, ay talagang hindi bagay sa iyo. Joe Kai, kung sino man ang sinasamahan ko, ay wala kang pakialam doon. Kaibigan ko si Zhang Haibo, tigilan mo na ang kadadaldal mo. Umaasa pa rin ang pamilya Joe sa pamilya Wang. Hindi tayo pwedeng kumilos ng padalos-dalos. Anong silbi ng kapit? Kung gusto mong pumasok sa mundo namin, kakayahan ang kailangan. May lakas ka ba ng loob na makipagpustahan ulit sa akin? Pipili tayo ng sarili nating bato rito sa venue. Hanggang 2 milyon lang ang limit. Tapos, bubuksan natin ang mga bato rito mismo. Ang may pinakamababang kita ay magbabayad ng 10 milyon sa kalaban. Ano? Payag ka? Tinatanggap ko ang hamon. Pero may isa pa akong kondisyon. Ang matatalo. Hindi lang magbabayad ng 10 milyon sa nanalo, kundi sa harap din ng lahat ng mga bisita. Kailangan niyang yumukod sa kanya, at sabihin, mas magaling ka sa akin. Sige, sige, sige. Kung ganoon, kakapalan ko na ang mukha ko. Para maging hurado rito. Sige, gusto ko ring makita kung paano ang isang umaasa lang sa tsamba, ay tatalunin ako. Buong umaga ko nang binabantayan ang batong ito. Maganda ang water at makinis ang balat nito. Ito ang pinakamaganda sa lahat ng narito ngayon. Mapapasakin to, sigurado. Kung matalino ka, sumuko ka na habang maaga pa, para hindi ka mapahiya sa harap ni Binibining Wang, di ba? Sikat nga ang batong yan ngayong araw. Huwag mo na siyang patulan. Ayos lang. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Magsisimula na ang subasta ngayon. Magsiupo na po ang lahat. Formal nang magsisimula ang subasta. Ang panimulang presyo ay 500,000, 550,000, 600,000. Young Master Joe, sa tingin ko, si Zhang Haibo ay sinasadya lang itaas ang presyo para sa iyo. Ayos lang. 1 milyon. Siguradong mapapasakin ang subastang ito. 1 milyon at 300,000. 1 milyon at 700,000. 1 milyon at 800,000. Congratulations, Young Master Joe. Nanalo ako. Maghintay ka lang. Panoorin mo kung paano tataas ang halaga nito ng 30%. Ang susunod na item, ang panimulang presyo ay 100,000. 100,000. 100,000 para sa basurang batong yan. Kapag napatunayang basura lang yan mamaya, maghanda ka ng yumukod at sumuko. Haibo, sigurado ka bang gagamitin mo ang batong ito para itapat kay Joe Kai? Napakalaki ng panganib. Huwag kayong mag-alala, Tito Joe. Alam ko ang ginagawa ko. Ang batong ito ay isang high ice jade. Susunod na ang pagbubukas ng mga bato. Klaseng malagkit na yang green. Pantay ang kulay nito. Mabenta ang ganitong klase sa merkado. Ang panimulang presyo ay 2 milyong yuan. 2 milyon at 200,000. 2 milyon at 800,000. Sold sa halagang 2 milyon at 800,000. Ang puhunan ay 1 milyon at 800,000. Netong kita ay 1 milyon. Iyang basurang bato mo. Siguro kahit 100,000. Hindi mo mababawi ang puhunan mo. Maghanda ka na lang lumuhad at aminin ang pagkatalo mo. Susunod ay ang susunod na item. Ito ay high ice. Wow, high ice. Ang ganitong kalidad ng materyales, kapag ginawang pendant, pwedeng ibenta ng 10 beses ang presyo. High ice Qingshui na material. May natural na ice cracks. Ang panimulang presyo ay 3 milyong yuan. 4 na milyon. Dapat mapunta sa akin ang batong ito. Gagawa ako ng high-end na koleksyon. 6 na milyon. 6 na milyon at 500,000. 6 na milyon at 500,000. Sold. Ikaw. Ang puhunan sa batong ito ay 10,000 lang. Pero kumita ka ng 6 na milyon at 400,000. Yehey, nanalo na naman tayo. Tayo. Ang bango naman niya. Masyado lang akong na-excite. Imposible. Ang batang ito, bakit ang swerte-swerte niya palagi, Joe Kai?
Ngayon, oras na para tuparin mo ang pastahan natin. Tanggap ko na ang talo. Hay, may 10 milyon pa. Magbabayad ako. 10 milyong yuan ang pumasok sa account mo. Mayroon na ako ngayong 26 na milyon at 200,000. Kailangan ko nang bumili ng bahay na matitirhan. Jokai, bukod sa 10 milyon, nasaan ang pagluhod mo? Sabi sa pastahan natin, kailangan mong lumuhod. Tama, kung marunong kang pumusta, dapat marunong kang tumanggap ng talo, Joe Xiao. Oo nga, lumuhod ka na. Yumayabang ang maliit na tao. Hindi pa ito tapos. Oo nga, lumuhod ka na. Tama, tanggapin mo ang talo mo, Joe Xiao. Bakit, hindi mo ba kayang matalo? Hindi naman siguro piken si Joe Xiao, di ba? Ay nako. Noong nilali mo si Haibo kanina, hindi ganyan ang itsura mo. Joe Xiao, piken ka ba talaga? Sige. Mas magaling ka sa akin. Joe Xiao, hintayin mo ako. Haibo, ang talas talaga ng paningin mo. Piliin mo rin ako ng ilang pirasong bato, para mahawa naman ako sa swerte mo. Ito. Sige ba? Halika, halika, halika. Ay nako. 3. Zhao Ye, kunin mo itong 3 ito. Siguradong kikita ka rito at hindi malulugi. Kailangan ko nang umuwi agad para mag-cultivate ng spiritual energy. Sige, halika. Iya, halika rito. Alista mo itong 3 ito sa account ko. Tara na, tara na. Hindi na ako mang-iistorbo. Zhang Haibo, tungkol sa Jade Pendant noong nakaraan. Gusto sana kitang ilibre ng hapunan. Ngayong gabi sana, may kailangan lang akong asikasuhin agad. Kung talagang gusto mo akong ilibre, bakante ka ba bukas? Plano ko kasing bumili ng bahay. Dapat ay may sarili na akong matitirhan. Tamang-tama. Ang pinsan ko ay kamakailan lang. Nagbukas ng bagong real estate project. Parang nandoon iyon. Malapit sa business district sa gitna ng lungsod. Maganda ang mga pasilidad at napakadaling puntahan. Samahan kita bukas para makita mo. Siguradong magugustuhan mo. Nako. Masyado na kitang naabala niyan. Hindi na. Ayos lang. I-send ko sa iyo ang lokasyon bukas. Magkita tayo sa mismong site. Sige, sige. Kailangang magmadali sa pag-uwi. Ang pagsasanay ko ngayong gabi. Mukhang angat na naman ako ng isang antas. Kahit papaano, ang lakas ko ay tataas ng isang level. Pagkatapos tumingin ng bahay bukas, kailangang pumunta sa auction house para makahanap ng mga batong mas mayaman sa enerhiya. Pinsan, ang panlasa mo, parang pababa ng pababa na ah. Nagsasama ka ng ganyang tao para tumingin ng Riverview House. Tingnan mo ang kwelyo ng t-shirt niya. Hules na at kupas na. At ang pantalon niya, luma na noong nakaraang taon pa. Sa tingin ko, kahit ang mga bulaklak dito sa lobby, mas mahal pa kaysa sa buong suot niya. Ate, kaibigan ko siya. Kaibigan. Huwag mong sabihing nagpapakitang tao ka lang, at gusto mong tulungan ng isang hampas lupa. Sinabi ni Lolo kay Mama noong isang araw, na gusto kanyang ipakasal sa panganay na anak ng pamilya Lee. Pero ikaw, nakikipagsabayan ka sa isang dukha, na hindi man lang makabayad ng down payment. Kapag nalaman ito ni Lolo, siguradong ikukulong ka niya sa bahay. Hay nako. Sa pagbili ng bahay, ang mahalaga ay ang budget at ang kakayahang bumili. Hindi ang bago o lumang damit, di ba? Budget. Sige nga, sabihin mo, magkano ba ang budget mo? Ang mga Riverview House na ito, nagsisimula sa 8 digit ang presyo. Huwag mong sabihin balak mong pagbayarin. Ang pinsan ko para sa iyo. Ate, ano ba ang pinagsasabi mo? Sir, Madam, kababakante lang ng penthouse duplex na may riverview. Ito ang may pinakamagandang tanawin sa buong building. Gusto nyo bang tingnan ang mismong unit ngayon? Sige, ituro mo ang daan.
Gusto kong makita kung anong pambabayad mo. Ito na ang kukunin ko. Magkano ang down payment? Ang unang deposito ay 10 milyon, sir. Sir. Ihahanda ko na ang kontrata. Pakisuri po ang kontrata sa pagbili ng bahay. Ikaw, talagang nagbayad ka. Pinsan. Sabi ko na sa iyo, di ba, huwag kang titingin sa panlabas na anyo lang. Ano sa tingin mo? Ayos to, ah. Anong nangyari sa iyo? Tungkol ba ito sa kasunduan sa kasal kanina? Nagpalungkot ba ito sa iyo? Oo. Pinilit lang iyon ni Lolo. Iyong anak ng mga Lee. Hindi ko pa siya nakikita kahit kailan. Wala talaga akong balak na pakasalan siya. Kung ayaw mo siyang pakasalan, sa akin ka na lang magpakasal. Sige ba? Kunwari ang kasal muna tayo, pero malinaw dapat tayo rito, para lang ito makaiwas sa pangungulit ng pamilya na mag-asawa na ako. Walang ibang kondisyon, walang labis, walang kulang. Kunwari ang kasal. Baka maging totoo rin iyan pagtagal. Paturo na lang sa susunod, ah. Binibining Huang. Sakay na. Kailangan ko nang magmadaling umuwi. Kundi, sesermonan na naman ako ni Lolo. Sige. Kailangang bilisan ang pag-asenso. Dapat lumakas ang pera at kapangyarihan ko. Dapat kong patunayan na karapat dapat ako kay Yakian. Mukhang maganda ito. Ah, tingnan mo ito. Ano sa palagay mo? Hindi masama ito. Boss. Magkano lahat ng ito? 1,500,000 lahat. Gusto mo bang buksan ang bato rito ngayon din? Buksan na yan dito. Sige. Isang ice species floating flower. Ang pirasong ito ay nagkakahalaga ng mahigit 1,000,000. Ituloy ang pagbukas. Ito ay isang ice species lavender jade. Ang halaga nito ay hindi bababa sa 5,000,000. Swerte naman ng batang ito. 2 sunod na bato, parehong tumama. Diyos ko po. Isang glass species imperial green. Ang presyo nito ay mahigit 100,000,000. 3 piraso sa isang bato. 200,000,000. Sigurado na yan. Gusto ko ring magbukas, ako rin. Buksan niyo ang sa akin. Kapag nakuha ko ang enerhiyang ito, ang antas ng lakas ko, siguradong tataas pa ng 1 baitang. Ito'y. Huwag mo na itong ilabas. Bibilhin ko na ng 200,000,000. Ililipat ko na ang pera sa account mo ngayon din. Nakuha na ang enerhiya. Ang perang ito ang magiging puhunan ko para pakasalan si Yakian. Ayos, boss. Pumasok na ang 200,000,000 yuan sa account. Bakit nakita ko na naman ang batang ito? Kaibigan, ang talas ng mata mo, ah, matindi ka. Kumpara sa mga mayamang anak na nagtatapon lang ng pera, mas maaasahan ka. Matandang Shen, halika rito, tulungan mo akong suriin ito. Bigay ito ng isang kaibigan kamakailan. Mukhang anti-gang gamit. Pero parang may mali rito. Lolo, peke lang ito, walang halaga. Lolo, may mali sa scroll na ito. May isa pang painting sa loob. Lolo Huang. Huwag po kayong maniniwala sa kanya. Ang mga sinasabi ng batang ito, wala siyang alam sa mga sinaunang painting.
Sinwerte lang siya noong nakaraan. Nakachamba sa ilang pirasong walang kwentang bato. Tsamba lang talaga yun, parang bulag na pusa na nakahuli ng daga. Dito sa lumang scroll na ito, anong kayamanan naman ang pwedeng itago riyan? Gusto mo lang magpasikat sa harap ng marami. Jokai. Kung wala kang alam, manahimik ka na lang at huwag nang magsalita. Ang pandikit na ginamit sa scroll na ito, ay bagong pandikit lang mula sa huling 10 taon. Halatang idinikit lang ito kamakailan. At isa pa, ang kapal ng telang seda ay hindi tama. Siguradong may nakatago sa loob nito. Ay ho, kakakuha mo lang ng Emperor Green kanina. Hindi lang ito. Basta swerte lang. Ay ho. Sige, gawin mo ang dapat mong gawin. Salamat. Maaari ko bang hiramin ang maliit na talam na iyon? Sige. Heto sa iyo. Meron nga talaga. Halika, tingnan niyo ito. Ito. Ito ay gawa ni Tang Bohu, ang Whispering Pines on a Mountain Path. Nagkakahalaga ito ng 500 milyon. 500 milyon. Ang painting kanina ay peke lang. Ginamit lang para manlinlang. Ay ho. Ang talas ng iyong mata at ang iyong galing, ay hindi pangkaraniwan para sa isang kabataang tulad mo, Lolo. Sobra naman po ang papuri nyo. Ako po. Kaunti lang ang nalalaman ko. Kailangang bumalik agad para linangin ang espiritual na enerhiya, para itaas ang antas ng kapangyarihan. Dahil sa perang ito at sa aking lakas, sa susunod na kailangang harapin, ang pressure ng kasunduan sa pamilya Huang, mas magkakaroon na ako ng kumpiyansa, Lolo Huang. Huwag po kayong maniniwala sa kanya. Ito, hay nako, manahimik ka na nga. Kung mayroon ka lang kahit kalahati ng galing niya. Ang tatay mo ay hindi sana na ospital dahil sa galit sa iyo. Lolo Huang, may kailangan pa po akong asikasuhin. Mauna na po ako. Mag-iingat ka sa paglakad. Ang binatang ito, kung papayag siyang maging apo ko sa tuhod, hindi rin masama, di ba? Zhang Haibo. Yung sinabi mo noong nakaraan tungkol sa peking kasal, tuloy pa ba yun? Siyempre naman, paninindigan ko yun. Ang makasal sa isang napakagandang babaeng tulad mo. Pangarap ko yan. Sige. Bukas ng alas 9 ng umaga, magkita tayo sa Civil Affairs Bureau. Pagkatapos nating makuha ang certificate, isasama kita para makita si Lolo. Walang problema. Sige, walang problema. Congratulations sa inyong dalawa. Tingnan nyo. Bagay ba sila? Mula ngayon, ikaw na ang asawa mo na ako sa papel. Dapat nating panindigan ang pag-arte natin. Masusunod po, mahal kong ginang. Sandali, hintayin mo ako. Huwag yakian. Nababaliw ka na ba? Nagpakasal ka talaga sa hampas lupang iyan. Huwag mo siyang pansinin, mas mahalagang makita si Lolo. Ako. Nako, Young Master Lee, masamang balita, itong si Huang Yaqian, nagpakasal na sa isang mahirap na lalaki. Oo, mukhang pulubi lang ang lalaking iyon. Gumawa po kayo agad ng paraan. Sino ang may lakas ng loob na umagaw sa pag-aari ko? Hanapin niyo si San. Zhang Haibo, siguradong tapos ka na ngayon. Hoy, bata. Kung ayaw mong masaktan, sumama ka sa amin. Punitin mo ang marriage certificate na iyan. Pagkatapos ay humarap ka kay Young Master Lee, at lumuhad ka ng 3 beses. Wala lang ito. Kung hindi, ilalabas ka rito ng nakahiga sa kabaong. Anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Dito ka lang, huwag kang aalis. Tingnan natin. Kung may ibubuga ba talaga kayo, San?
Sugod. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Tungkulin ko ang protektahan ng asawa ko. Bumalik kayo at sabihin kay Liran. Asawa ko si Huang Yaqian. Kung matapang talaga siya, harapin niya ako ng harapan. Huwag siyang magpadala ng mga pipiting tulad nyo. Walang kwenta, nakakasawa. Tara na. Kakausapin ko muna si Lolo, tungkol sa pagpapakasal natin. Medyo mainit ang ulo ni Lolo. Maghintay ka muna rito sa labas para sa balita ko. Kapag tinawag kita, saka ka pumasok. Huwag kang mag-alala, maghihintay ako rito. Lolo. Nandito na si Yaqian. Kakasabi ko lang sa Mayor Domo na magpaluto sa kusina ng paborito mong silver ear soup. Lolo. Nagpakasal na po ako. Nagpakasal, kanino? Doon ba sa bata mula sa pamilya Lee? Hindi pa ako pumapayag. At naglakas loob kang magpakasal ng mag-isa. Hindi po kay Liran. Ayaw ko po ng kasunduang kasal. Kaya naghanap ako ng ibang mapapakasalan. Kalokohan. Ang kasal ay hindi isang laro. Alam mo ba? Kapag nalaman ito ng pamilya Lee, anong mangyayari sa pamilya Huang natin? Hindi ko po mahal si Liran. Ang pagpapakasal sa kanya, iyon ang tunay na laro. Kahit ordinaryong tao lang ang nahanap ko, mayroon siyang pambihirang kakayahan. Sige na nga, papasukin mo muna siya para makita ko. Kung totoo ngang may galing siya gaya ng sabi mo, baka sakaling matanggap ko pa siya. Sige. Patawag mo siya. Gusto kong makita kung anong klaseng tao siya. Para makuha ang buong loob mo. Hi Bo, gustong makipagkita ni Lolo sa iyo. Sige po. Magtimpla ka ng tsaa, Lolo Huang. Ikaw pala ang batang ito. Aba, hindi ko akalain to. I hope. Ikaw pala ang asawa ni Huang Yaqian. Yung galing mo sa pagkilatis ng painting noong araw na yun, pati na rin ang husay mo sa pagpili ng mamahaling bato. Hindi talaga mapapantayan ng kahit sino. Mana talaga sa akin ang panlasa ng batang si Huang Yaqian. Lolo. Magkakilala po pala kayo, higit pa sa magkakilala lang. Noong araw na yon sa shop ni Tito Shen. Tinulungan ako ng batang ito na kilatisin ng isang tunay na gawa ni Tang Yin. Kung hindi dahil sa kanya, naloko na sana ako at nabaon sa lugi. Masyado nyo naman po akong pinupuri. Sana po ay gabayan nyo pa ako sa susunod. Gabay, ano ka ba? Kontentong-kontento ako sa iyo bilang asawa ng apo ko. Dito na kayo mananghalian sa bahay ngayon. Pasasabihan ko ang kusinero na magluto ng maraming ulam. Mag-inuman tayong dalawa. Ay ho, sige po. Ang mga young master na sina Liran at Jokai. Nasa labas po ng pinto. Sabi nila, sinadya raw nilang pumunta rito, para bisitahin kayo. Marami rin silang dalang regalo. Mukhang nakarating na sa kanila. Ang balitang nagpakasal na si Huang Yaqian. Papasukin mo sila. Masusunod po. Siguradong pumunta sila rito, dahil sa usapin ng kasunduan sa kasal. Huwag kang mag-alala, huwag kang matakot, nandito ako. Lolo Huang. Bukod sa pagbisita sa inyo, gusto ko ring makausap si Huang Yaqian tungkol sa kanya at sa kasunduan ng kasal sa aming pamilyang Lee. Tutal, ang pagsasama na ito, ay napag-usapan na ng ating mga pamilya noon pa. Huwag kang mag-alala. Tungkol sa kasal sa pamilya Lee. Hindi naman talaga yun formal na napagkasunduan noon. Nakadepende lang yun sa kagustuhan ng mga bata. Ngayong kasal na si Huang Yaqian kay Zhang Haibo. Huwag na nating pag-usapan pa yan sa susunod.
Heto nga pala ang nakuha ko kamakailan. Isang magandang koleksyon. Napakalinaw ng klase nito. Regalo ko para sa inyo. Ay, oo nga pala. Ngayon lang yata formal na bumisita rito si Zhang Haibo, di ba? Bakit parang wala ka man lang dalang regalo? Baka naman wala siyang kahit anong maipagmamalaki na pwedeng ibigay sa inyo. Sinabi mo pa. Gusto mong pakasalan ang panganay na anak ng mga huwang. Pero sa unang pagkakataon na makaharap ang nakatatanda, wala ka man lang bitbit. Napakabastos naman yata niyan. Sinong nagsabing wala akong dala? Lolo Huang, isang munting regalo lang po ito. Sana po ay magustuhan nyo. Isang 7 kulay na jade. At galing pa ito sa lumang minahan. Isang ice type na 7 kulay na jade. Isa itong kayamanang pambihira sa buong mundo. Hindi mo ito makikita kahit saan sa merkado. Grabe, ang bigatin naman ng batang ito. Paano palalaban si Young Master Li niyan? Sabi nga nila, nasa puso ang tunay na halaga ng regalo. Pero sa tingin ko, kumpara sa pagbibigay ng ordinaryong jade para lang may masabi, mas mahalaga pa rin ang katapatan. Zhang Haibo, lagi kang ikinukwento sa akin ni Jokai, na lagi mo raw siyang natatalo sa pastahan ng mga bato. Ano kaya kung magsubukan din tayong dalawa? Pumunta tayo sa stone gambling shop ni Tito Shen. Pipili tayo ng kani-kanyang bato at papahatiin natin. Kung kaninong jade ang mas mahal ang halaga, siya ang panalo. Ang sino mang matalo. Hindi lang dapat humingi ng tawad sa harap ng lahat, kundi kailangang layuan si Huang Yeqian habang buhay. Tama, itong stone gambling na to. Nakadepende talaga sa talas ng mata at swerte. Aba, ang ating si Liran, sa mundo ng stone gambling, isa siyang tunay na lodi. Ano, kaya mo bang pumatol? Kung hindi mo kaya, lumayas ka na sa pamilya Huang habang maaga pa. Huwag kang makipagpustahan sa kanila. Siguradong may pinaplano na si Liran. Stone gambling lang naman yan, di ba? Bakit naman ako matatakot? Pero may isa pa akong kondisyon. Ang matatalo, bukod sa paghingi ng tawad at pag-alis, kailangan din niyang ibigay ang jade na makukuha niya sa kalaban. Ano, payag ka? Sige ba? Walang bawiin, usapang lalaki. Talagang nagpakita ka pa, ha? Hinahamon mo talaga si Liran. Mukhang hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Jokai. Ayusin mo yang pananalita mo. Tao ko na si Zhang Haibo ngayon. Wala kang karapatang pagsalitaan siya ng ganyan. Zhang Haibo. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Layuan mo na si Huang Yeqian ngayon din. At lumuhad ka sa harap ko. At kakalimutan ko na ang lahat ng ito. Isang hamak na tao ka lang. Tapos makikipagpustahan ka sa akin. Mas malabo pa sa sabaw ng pusit na manalo ka. Kung gusto mong layuan ko si Huang Yeqian, manigas ka. May yabang ka rin, ha? Tignan natin kung hindi ka maiyak mamaya. Liran, ang talas talaga ng mata mo. Ang ganda ng balat ng batong ito. Kahit walang ilaw, kitang-kita na ang berde. Siguradong napakamahal nito. Maganda nga. Pero, emerald green to. Panalo na tayo rito. Zhang Haibo, nagpapatawa ka ba? Itong basurang batong ito, kahit ipamigay mo pa yan, pampasikip lang yan sa bahay. Yan ba ang gagamitin mo sa pastahan? Mukhang gusto mo na yatang sumuko agad. Mukhang, hindi ka pa talaga nakakakita ng tunay na hiyas. Sa bagay. Pagbibigyan na lang kita. Ay ho. Walang kakwenta-kwenta ang batong ito. Ilang dekada na akong nasa negosyong ito. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganyang klaseng bato. Magpalat ka na lang ng iba. Tiwala ako sa iyo. Ito na ang pipiliin ko. Sige. Ako muna ang mauuna. Zhang Haibo. Pwede ka pang umatras habang may oras pa. Nag-green. Imperial Green ito. Isang tunay na Imperial Green. Zhang Haibo. Lalaban ka pa ba? Ituloy ang paghiwa. Liran. Huwag kang masyadong kampante. Liran. Kahit na Imperial Green pa yan.
Pero masyadong malaki ang mga lamat na tumagos dito. Karaniwan lang din ang kalidad ng pagkakristal nito. Pinakamataas na ang 3 milyon para rito. Pang maliliit na burloloy lang ang magagawa rito. Ikaw naman. Itong piraso ko, kahit gaano pa ito kapangit sa tingin nyo, Imperial Green pa rin ito sa huli. Diyan sa basurang bato mo. Anong ay panlalaban mo sa akin? Sabi ko na sa inyo, isa lang itong hamak na basurang bato. Liran, siguradong panalo na tayo rito. Sinwerte ka lang na natalo mo ako ng 2 beses. Pero sa ikatlong pagkakataong ito, paano mo naman matatalo si Liran? Ituloy ang paghiwa. Emerald green ito. Walang anumang lamat o gasgas. Ang halaga nito sa merkado ay hindi bababa sa 50 milyon. Yes, panalo tayo. Mahal ko. Ginamit kanilang pusta sa sugal na ito, kaya kailangan ko talagang manalo. Nakapagpasikat na naman ang lalaking ito. Liran, tanggapin mo ang pagkatalo mo. Ang kagalang-galang na tagapagmana ng pamilya Lee, hindi naman siguro mapapako ang pangako mo, di ba? Oo. Talo ako. Humihingi ako ng paumanhin. Ang batong ito. Sa iyo na. At saka, tungkol sa kasunduan ng kasal ng pamilya Wang at Lee, burado na ang lahat ng iyon. Nakakainis, Zhang Haibo. Huwag mong isiping porket natalo mo ako ngayon, ay magiging maayos na ang lahat para sa iyo. Zhou Kai, tara na. Haibo, bakit ang galing-galing mo? Paano mo nagagawang manalo palagi? Siyempre. Dahil ito sa talas ng paningin ko. Hindi naman ito pagpapasikat lang sa asawa ko, di ba? May punto ka. Siya nga pala, kailangan ko nang pumunta sa kumpanya. May gagawin ka ba? Pagkatapos kong makuha ang enerhiya sa 2 batong ito, mukhang hindi pa rin sapat para mag-level up ako. Pupuntahan ko muna si Tito Zhao, para maghanap ng pwesto para sa tindahan. At para na rin, may benta itong 2 bato, sa magandang halaga. Ang asawa ko ay bilyonaryo na, kaya ang asawa mo, ay kailangan ding magsumikap. Bolero ka talaga. Papasok na ako sa trabaho. Ang galing mo talaga, Ai-ho. Imperial Green at Emerald Green. Sunod-sunod mong nakuha ang mga ito. Itong 2 piraso, bibilhin ko sa halagang 60 milyon. Aba. Ang bilis nyo talagang kausap, Tito Zhao. Tito Zhao. May isa pa sana akong itatanong sa inyo. Gusto ko sanang magbukas ng tindahan ng mga batong hiyas. Hindi ko lang alam kung may alam kayong paraan o koneksyon. Magtatayo ka ng sariling tindahan. Siyempre, tutulungan kita hanggang sa huli, Ai-ho. Doon sa Jade Street sa timog ng lungsod. May bakanteng pwesto roon. Napakaganda ng pwesto nito. Ang dating may-ari nyon ay dati kong kakilala. Tatawagan ko siya para maibigay niya sa iyo sa presyong puhunan lang. Ililipat ko na sa iyo. Tungkol naman sa mga mapagkukunan ng hilaw na bato. Mas madali iyan. Doon sa Pokon sa ibang bansa. Ipakikilala kita sa mga kakilala kong may-ari ng minahan. Salamat po, Tito Zhao. Ikaw talagang bata ka, sunod-sunod. Ang pagkuha mo ng Imperial Green na ito, sa susunod, kailangan ko ring makihati sa swerte mo. Maliit na bagay lang po ito. Halika. Ang QR code para sa bayad. Tito Zhao. Bakit naman pera agad ang pinag-uusapan natin? Natanggap na ang 60 milyong yuan sa WeChat. Sapat na ito para malampasan ko ang antas ng sining ng kalusugan. Ang sining ng kalusugan at ang aking lakas, parehong tumaas ng malaki. Boss Wang, bakit hindi mo pa ipinapadala ang mga kalakal? Ayon sa napagkasunduang oras, dapat ay may dumating ng bagong batch 3 araw na ang nakalilipas. Boss Wang, iyong batch na in-order ko, kailan ba darating? Hoy, kaibigan, hindi sa ayaw kitang padalhan ng mga kalakal, kundi pinipigilan kami ng malaking kliyente namin. Bawal ka na raw suplayan ng mga hilaw na bato. Kung magpapatuloy pa ito, ang mga hilaw na bato sa kamay ko, ay mabubulok na lang dito. Sino ba ang malaking kliyenteng iyan? Ang Lee Group. Mukhang si Liran ito. Ang lalaking ito ay gumagawa na naman ng kalokohan.
Halo, Haibo, Tito Zhao, may problema ako rito. Ang supply ng mga hilaw na bato, pinigilan ni Liran. Pagkalipas ng 2 araw, may gaganaping subasta. Magkakaroon doon ng isang minahan ng hilaw na bato. Sumama ka sa akin doon sa oras na iyon. Baka sakali, ito na ang sagot sa matinding pangangailangan mo. Minahan ng hilaw na bato. Mas sulit iyon kaysa sa patingi-tinging pagbili ng mga bato. Kung makukuha ko iyon, hindi ko na kailangang tumingin pa sa pagmumukha ni Liran. At tuluyan na akong makakalaya sa pagiging dehado sa supply ng bato. Sige po, Tito Zhao. Sasama ako sa inyo pagkalipas ng 2 araw. Zhang Haibo. Bakit? Naputol na ba ang supply mo ng bato? Kaya napadpad ka rito para magbaka sakali. Sa kakarampot mong yaman, nangangahas ka pang sumali sa subasta ng minahan. Mas mabuti na ito kaysa sa ibang tao, na puro pandaraya lang ang alam. Umaasa sa pang-aapi sa iba at maruruming laro. Walang silbi ang pagmamatigas mo. Ang subasta ng minahang ito, determinadong makuha ko ito. Mamatay ka na lang sa inggit sa akin, mga ginoo at ginang. Ang susunod, ay ang tampok na item sa ating subasta. Ang pinaka-inaabangang bahagi, ang minahan ng hilaw na bato. Tawagin natin si Lolo Joe. Mga kaibigan, ang minahang ito ay hindi ko basta ibebenta. Ibebenta ko lang ito sa taong nakatadhana, bukod sa paghahanda ng 50 milyong cash. Sino ang makakapagsuri sa hawak ko ngayon? Ang florera na ito, totoo ba o peke? Kung sino ang manalo, sa kanya ang minahan ng mga crudo. Ito ay isang blue and white porcelain mula sa Southern Song Dynasty. Ang kintab nito ay napakakinis. Likas ang mga bitak sa disenyo. Sigurado akong tunay na gamit ito. Ang florerang ito ay peke. Zhang Haibo. Ano bang alam mo sa mga antigo? Akala mo ba dahil lang sa swerte mo sa mga crudo, ay eksperto ka na sa larangang ito? I hope. Sinasabi mong peke ang florerang ito. May ebidensya ka ba, Ginoong Zhang? Pakilahad ang iyong basehan. Kung hindi, nanggugulo ka lang sa daloy ng subasta. Una, ang katawan ng florera ay mukhang makinis. Pero sa totoo lang, gawa ito sa modernong kemikal para magmukhang luma. Wala itong natural na ningning. Pangalawa, ang mga ukit na lotes sa florerang ito. Sa loob ng mga linya ay may bakas ng mga modernong kagamitan. Ang mga ukit kamay mula sa Southern Song Dynasty ay hindi magiging ganito kagasgas. Lolo Joe, kung hindi po kayo naniniwala, maaari ninyong gamitan ng magnifying glass. Dalhin dito ang magnifying glass. Tama nga ang sinabi ng batang ito. Ang mga kurbada ng ukit ay talagang mukhang pilit at gasgas. Ang batang ito, may ibubuga pala talaga. Imposible. Isang hamak na mahirap lang si Zhang Haibo. Paano niya malalaman ang mga bagay na ito? I hope. Matalas ang iyong mga mata. Ang minahang ito, sa'yo na. Liran. Ngayon, sino sa atin ang mukhang kaiyahiya? Zhang Haibo. Paulit-ulit mo nang sinisira ang mga plano ko. Hindi pa tayo tapos. Ito ay isang wild ginseng na hindi bababa sa 500 taon ang tanda. Kahit isang piraso lang nito ang ilabas mo, siguradong mabibenta ito sa presyong langit. Yaman na ito. Sa dami nito. Para na itong isang gumagalaw na kaban ng yaman. Kailangang makontak si Tito Zhao para malaman kung anong paraan ang pwedeng gawin para ang mga wild ginseng na ito ay may benta ng palihim. Kung hindi, ang ganito kalaking kayamanan ay masyadong agaw atensyon. Haibo, Tito Zhao, nakakuha po ako ng isang balto ng mga matatandang wild ginseng. Gusto ko po sanang magpatulong na ibenta ang mga ito. Hati tayo sa kita, 80 sa akin at 20 sa inyo. Pero huwag niyo po sanang sasabihin sa iba na galing sa akin ang mga ito. Sige Haibo. Ipagkatiwala mo sa akin at huwag ka nang mag-alala. Boss Zhang, may problema po. Sa may bakana ng minahan, may dumating na grupo ng mga lalaking nakaitim. May mga dala silang pamalo at hinaharangan ng pinto. Tinatakot nila ang mga manggagawa para hindi makapagtrabaho. Sige. Pupunta na ako agad dyan. Ibigay niyo na ang minahan.
Sinasabi ko sa inyo, walang makakalabas ng buhay dito ngayon. Kung matalino ang Zhang Haibo na yan, lumabas na siya agad at lumuhod para humingi ng tawad. Ibalik niyo ang minahan kay Boss Lee. Boss Zhang, sa wakas ay dumating ka rin. Sobrang yayabang nila. Sinira pa nila ang bodega ng mga kagamitan natin. Zhang Haibo, nandito ka na pala. Kung alam mo ang mabuti para sa iyo, bilisan mo. Bitawan mo ako. Sugod, mga kapatid. Kayong mga walang kwenta, nagawa niyo pang manggulo sa teritoryo ko. Bumalik kayo at sabihin kay Liran, ang minahang ito ay teritoryo ko na ngayon. Kung magtatangka pa siyang magpadala ng mga basurang tulad niyo para manggulo, papatayin ko siya at ang mga kamay niya ay itatapon ko sa mga aso. Siguradong makakarating ito sa kanya. Boss Zhang, maawa po kayo. Liz. Alis, alis, alis. Boss Zhang, ang galing niyo talaga. Dahil nandito kayo, wala nang mangangahas na manggulo sa minahan. Alam kong natakot kayong lahat ngayong araw. Ligtas na ang lahat ngayon. Maaari na kayong bumalik sa trabaho. Dodoblehin ko ang sahod niyo ngayong araw. Bilang pabuya sa inyong lahat. Ayos, maraming salamat. Ang lupit niyo, Boss Zhang. Mabuhay si Boss Zhang. Hello, Yakian. 3 araw mula ngayon ay ang Wang Group Annual Shareholders Meeting. Gusto sana kitang makasama doon. Sige. Sasama ako sa iyo sa araw na iyon. Yakian. Hindi naman sa nakikialam kaming mga matatanda, pero ang pagpapakasal mo sa Zhang Haibo na iyan, saan mo ilalagay ang dangal ng pamilya Huang? Isa lang siyang mahirap na lalaking walang pinagmulang yaman. Ano bang maitutulong niya sa iyo? Tama siya, nagbigay na ng salita ang pamilya Lee. Ang dating kasunduan sa murang presyo ng mga hilaw na bato ay wala na sa usapan. Hindi lang nila ibabalik sa orihinal na presyo, kundi ibebenta nila sa atin ng 3 beses ng presyo sa merkado. Sabi pa nila ay ititigil na nila ang supply. Ang kalidad ng mga bato mula sa sarili nating minahan ay biglang bumagsak kamakailan. Ang ating high-end product line ay malapit nang maubusan ng stock. Sa kritikal na sandaling ito, kung mananatili ka sa piling ng mahirap na lalaking iyan, mapuputol ang daloy ng pondo ng pamilya Huang. Maghahanap ako ng ibang minahan. Huwag na kayong mag-alala sa ibang bagay. Kaibigan, ang mga wild ginseng mo sa Shanghai ay naibenta sa halagang 10 bilyon. Ang bayad ay nailipat na sa itinalaga mong account. Diyos ko! Ang kakulangan sa pondo ng Wang Group. Ako na ang bahala riyan. Ikaw. Ano namang ipambabayad mo? 5 bilyon ang kailangang punan. Sa tingin ko, kahit 1 milyon ay wala ka. $50亿的资金缺口，就当是给我老婆的彩礼。 Ikaw. May problema pa ba? Wala na. Ayos na ang lahat. Bata pa pero napakagaling na ni Zhang Haibo. Swerte ni Yakian sa iyo. At swerte rin ito para sa ating Wang Group. Tunay na kahanga-hanga. Haibo, salamat sa iyo. Asawa ko, bakit kailangan mo pang mahiya sa akin? Sige. Pumunta ka sa bahay ko mamayang gabi. May regalo ako para sa iyo. Sa bahay niya. Regalo. Huwag mong sabihin iyon ang iniisip ko. Ang red along ito, nagustuhan mo ba? Kay sarap talaga ng buhay kapag payapa. 真是岁月静好。Ginoong Lee, ayon sa utos ninyo, itinigil na namin ng tuluyan ang pag-supply ng mga mineral sa Huang Group. Pero sa Huang Group, parang wala itong epekto sa kanila.
Paanong nangyari iyon? Ayon sa impormasyong nakuha namin, ang bagong asawa ni Wang Yeqian ay nagpasok ng puhunan sa Wang Group, eksaktong 50 bilyon. Hindi lang nalampasan ng Wang Group ang krisis na ito, kundi ang pondo nila ay mas naging matatag pa kaysa dati. Ang Zhang Haibo na ito, siya talaga ang malas sa buhay ko. Paulit-ulit niyang sinisira ang mga plano ko. Akala ba niya ay madali lang akong apihin? Pero, Zhang Haibo, tingnan natin sa pagkakataong ito, kung may buhay ka pa, para kalabanin ako. Sa bilis na iyon. Hindi iyon aksidente. Ito ay isang planadong pagpatay. Siguradong si Liran ang may gawa nito. Ikaw. Hindi ka pwedeng pumasok. Ikaw. Liran. Kung hindi ka kontento, magharap tayo ng harapan. Huwag kang gumamit ng maduming laro sa likod ko. Kapag may susunod pa, ang kamay mong ito, babaliin ko na. Zhang Haibo, naglakas loob kang saktan ako. Sisiguraduhin kong katapusan mo na. Mapaghiganti si Liran, at ang Wang Group ay nasa gitna na ng gulo sa mundo ng negosyo. Kung ibubuhos ni Liran ang galit niya kay Yeqian, hindi ko kakayanin ang mangyayari. Kailangan ko ng kumilos ng mabilis. Kailangan ng sapat na lakas para maprotektahan si Yeqian. Kulang pa ng kaunti. Kumusta? May maipaglilingkod ba ako sa inyo? Ako si Lihai, mula sa Special Task Force ng Law Enforcement Bureau. Nakita namin sa surveillance ang ginawa mo noong iniwasan mo ang truck na nawalan ng kontrol. Sa sandaling iyon, ang bilis at reflexes mo ay higit pa sa karaniwang tao. Ang aming Special Task Force ay nangangailangan ng mga taong may ganyang kakayahan. Gusto kitang i-recruit para sumali. Ang pagiging miyembro ng Special Task Force ay nangangahulugang may suporta ka ng gobyerno. Kung sasali ako, kahit gustuhin man ni Liran na galawin ako, kailangan muna niyang mag-isip ng makailang beses. Maaari ko bang itanong, ano ba ang partikular na ginagawa ng Special Task Force? Humahawak kami ng mga espesyal na kaso na hindi kayang lutasin ng ordinaryong pulis. Kung interesado ka, pumunta ka bukas ng alas 10 ng umaga sa headquarters ng Law Enforcement Bureau para hanapin ako. Tutulungan kitang asikasuhin ang mga papeles. Sige. Sasali ako. Mabuti. Hello. Hi, Bo. Sa susunod na linggo, may gaganaping auction sa Kanlurang Lungsod para sa mga Rowstone. Gusto kong samahan mo ako. Balita ko maraming tao ang nakatitig sa minahang ito. Medyo mainit ito sa mata ng marami, kaya medyo nag-aalala ako. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Siguradong makukuha natin yan. Wang Yeqian, ito na ba ang lalaking pinakasalan mo? Ang seniorita ng Wang Group, pumatol lang sa isang ordinaryong tao. Hindi ka ba natatakot na mapahiya? Ang dangal ng pamilya Wang. Siya si Qiaozin. Gusto niya si Liran. Lagi siyang nakabuntot sa likuran ni Liran. Pero hindi naman siya pinapansin ni Liran. Kaya naman, lagi niya akong pinag-iinitan. Binibining Qiao. Kaysa sa pakikialam sa kapareha ng ibang tao, bakit hindi mo nalang isipin kung bakit ang sarili mo ay hindi kinagigiliwan ng iba? Ikaw. Mga panauhin, narito na ang ating pinakahihintay ngayong gabi, ang minahan ng Rowstone. Sa labas ng lungsod, ang panimulang presyo ay 50 milyong yuan, 55 milyon.
Ang minahang ito ng Rosestone. Kailangan nating makuha. Ang negosyo ng pamilya ay nangangailangan ng minahang ito. 100 milyon. Itong pulubi na to. Bakit nakikisaw-saw pa to? 110 milyon. 200 milyon. May pera ang asawa mo. Ang mga bagay na gusto mo. Siguradong bibilhin ko yan para sa iyo. Hindi ba't mahirap lang siya? Bakit ang yaman niya yata? 200 milyon para sa una. 200 milyon para sa ikalawa. 200 milyon para sa ikatlo. Sold. 成交。 Ayos na. Ikaw. Huwag kang masyadong mayabang. Kung itong minahan ng mga pradong bato ay makakakuha ng magandang klase, hindi pa sigurado yan. Makikipagpustahan ka sa akin sa mga bato. Pastahan tayo sa mga bato rito. Kapag nanalo ka, ibibigay ko sa iyo ang 2 kong jewelry shop. Kapag ako naman ang nanalo, itong minahan ng mga pradong bato, mapupunta sa akin ang lahat. Jewelry shop, ha? Ayos yan. Mapapasa akin na yan. Sige ba? Lalaban ako sa pusta mo. Malinaw ang mga linya ng batong ito. Maganda at matatag ang kulay. Siguradong magandang klase ang lalabas dito. Ito na ang pipiliin ko. Ikaw naman, pulubing bata. Pipiliin ko, itong isang to. Itong maitim at pangit na to. Wala man lang itong butas para makita ang loob. Plano mo na bang sumuko agad? At ibigay na lang sa akin ang mga jewelry shop mo. Kiaozin. Ang paningin ni Zhang Haibo ay mas matalas kaysa sa iyo. Mag-alala ka na lang sa batong pinili mo. Baka sa huli, ikaw lang din ang mapahamak sa sarili mong gawa. Ikaw talaga. Nagtitiwala ako sa paningin mo. Kahit ano pa ang piliin mo, siguradong tama yan. Kung ganoon, buksan muna natin ang sa kanya. Huwag yakian. Tingnan mo ang batong ito. Malagkit na uri na may bahid ng berde. Nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 10 milyon. Ganoon na lang ba ang tiwala mo sa kanya? Mag-ingat ka, baka matalo ka ng gusto. Kahit ano pang sabihin niya, naniniwala ako sa iyo. High ice grade, kulay lila. Napakapinaw ng tekstura ng materyales na ito. Napakalinaw at makinang. Hindi bababa sa 30 milyon ang halaga nito. Alam ko namang kaya mo yan. Hindi mo talaga ako binaygo. Tapos na. Ubus na ang lahat. Ang pag-asa ng pamilya Kiao na makabangon ay wala na. Miss Kiao, tanggapin mo ang pagkatalo mo. Ang mga dokumento para sa 2 jewelry shop, asikasuhin mo na ang paglilipat. Huwag mong kalimutang asikasuhin yan. Kapitan Zhu, narito na po siya. Mabuti. Maupo ka. Ang aming Special Task Force ay humahawak ng mga sitwasyong hindi kaya ng ordinaryong pulis, mga espesyal na kaso. Ang mga bagay na ito ay nangangailangan ng husay sa pakikipaglaban at talas ng isip para malusutan. Special Task Force ng Security Bureau. Kailangan ng grupo ang mga katulad mo. Sigurado ka bang gusto mong sumali? Sasali ako. Ayos. Lagdaan mo ang form na ito. Asikasuhin muna natin ang iyong temporary employment para sa mga susunod na training at dokumento. Gagabayan ka ni Lihay. Dahan-dahan nating gagawin ang lahat. Tandaan mo, kapag nasa task force ka na, dapat mong sundin ang aming mga patakaran. Pagdating sa misyon, utos at kaligtasan ang laging prioridad. Masusunod po. Salamat sa tiwala, Kapitan Zhu. Ito ay espesyal na galing pa sa France. Red wine na binili ko para sa iyo. Talaga. Totoo yan. Ang bait mo naman. Siyempre naman. 1,982 na lafit para lang sa iyo. Inihanda ko ito para sa date natin ngayon. Bakit naisipan mo? Ilabas ako para mag-dinner ngayon.
Siyempre, dahil na-miss kita, kailangan ko pa ba ng ibang dahilan? Mabulaklak talaga ang dila mo. Dati, ako lagi ang nag-aaya sa iyo. Bakit ngayon mo lang ako naalala? Anong kapag may oras lang? Lagi ka kayang nasa isip ko. May maganda akong balita sa iyo. Nakapasok na ako sa Special Task Force ng Security Bureau. Ang asawa mo ay isa na ring opisyal na kawani. Ang galing naman. Iyan ang asawa ko. Ay, oo nga pala. May sasabihin ako sa iyo. Birthday ni Lolo sa susunod na linggo. Magkakaroon ng handaan sa bahay. Dapat nandoon ka. Birthday ni Lolo. Siyempre, hindi ako pwedeng mawala. Kailangang pumili ako ng magandang regalo. Hindi tayo pwedeng mapahiya. Hindi kailangan ng pinakamahal na regalo. Gusto ka lang talagang makita ni Lolo. Samahan mo na lang siyang uminom ng kaunti. Sige. Hello. Hi, Bo. Bumalik ka na agad sa base. Kakatanggap lang namin ng balita. Ang mga namumuno sa Joe Group ay sangkot sa isang international smuggling case. Nalaman na nila ang operasyon ng mga pulis. Tumakas na sila kagabi pa. Ang mga Joe. Si Joe Kai. Sige, ano ang eksaktong sitwasyon? Nagtatago sila ngayon sa isang abandonadong construction site. Pumunta ka na muna doon. Susunod kami ni Lihai kasama ang team para suportahan ka. At ang grupo nila ng mga smuggler. May kasamang profesional na hitman. Para protektahan sila. Hindi biro ang galing niya sa pakikipaglaban. Mag-ingat ka sa kaligtasan mo. Sige po. Pupunta na ako agad sa construction site. Bakit? Yakian. May biglang emergency sa team. May kinalaman ito sa pamilya Joe. Naaalala ko, noong kinuwento mo sa akin ang tungkol sa Jade Pendant, binigay iyon sa iyo ni Joe Kai. Pagkatapos noon, may naranasan ka pa bang? Ibang kakaibang pangyayari? Wala naman. Ang Jade Pendant na iyon, itinago ko na matapos linisin. Hindi ko na muling isinuot. Mabuti naman kung ganoon. Aalis na muna ako para sa misyon. Huwag kang mag-alala. Asawa ko, lilinisin ko ang pangalan mo. Kahit hindi mo na malanawan, ayos lang sa akin. Basta ligtas ka, sapat na iyon. Huwag kang mag-alala. Siguradong walang mangyayaring masama sa asawa mo. MM. Si Jokay nga talaga. Pakinggan muna natin ang pinag-uusapan nila. Sinasabi ko sa inyo, ang amo nyo, paano ba siya magtrabaho? Muntik na kaming maabyutan ng mga pulis dito. Mukhang, ito na ang sinasabi ni Kapitan Zuna, profesional na hitman. Ngayon, ayos na, nadadamay pa ang mga tao ko dahil sa inyo. Nagkaroon pa ako ng sandamakmak na problema. Ginoong Joe. Nangyari na ang aberya. Anong silbi ng puro reklamo? Ang amo namin ay, nakapag-ayos na ng matatakasan. Kailangan mo lang makipagtulungan. Ano? Makipagtulungan. Muntik na akong mapahamak sa mga kamay nyo. Sinasabi ko sa inyo, kapag ako ay nadamay, sa dulo ninyo, at kung makulong man ako, isisiwalat ko ang lahat ng alam ko. Ginoong Joe. Bantayan mo ang pananalita mo. Zhang Haibo. Matagal na tayong hindi nagkita. Anong ginagawa mo rito? Nakatanggap ako ng utos mula sa nakakataas. Sangkot ka sa isang kaso ng transnational smuggling. Nandito ako para arestuhin ka. Zhang Haibo. Huwag kang magmalinis sa harap ko. Nag-iisa ka lang. Anong special task force ang pinagsasabi mo? Huwag kang gumawa ng kwento. Nasa sa iyo na kung maniniwala ka. Sumuko na kayo. Huwag na tayong makipag-usap sa kanya. Patayin na agad yan. Anong klaseng galing to? Wala man lang akong kalaban-laban. Zhang Haibo. Anong balak mo? Ako. Huwag kang padalos-dalos. Ako. Naghiwalay na kami ni Dong Yanen. Huwag kang basta-basta susugod. Tatanungin kita.
Kay 皇 Huang 雅县身 Yeqian. 上玉佩里的气运伞是 Anong 怎么回事？ nangyari? Sinabi ko na sa'yo, pwede mo na ba kaming pakawalan? Palayain mo na ako. Huwag, 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 huwag po, huwag, kumalma ka, Zhang Haibo. Huwag, huwag, huwag kang gagalaw. Haibo, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Kay Huang Yeqian, ang lason sa medalyon. Anong kinalaman niyan? Haibo, Haibo. Kumalma ka. Magsalita ka. Dito ba kita sasaksakin? O dito? Magsasalita na ako. Sasabihin ko na, ilayo mo yan, ilayo mo. Magsalita ka. Ang tiyo ni Huang Yeqian. Matagal na siyang naiinis kay Huang Yeqian. Sabi niya, isang babae lang. Masyado nang matagal na CEO. Sayang lang ang posisyon. Kapag nawala na siya, magiging legal na sa kanya ang pagmamana ng ari-arian ng pamilya Huang. Masaya ka na ba? Ang tiyo ni Yeqian. Hindi ko pa siya nakikilala. Mukhang sa handaan ni Lolo Huang. Kailangan ko siyang makaharap. Ang galing mo, Haibo. Akala ko, sa mga taong to, matatagalan tayo sa pakikipaglaban. Hindi ko akalain na mapapatombo mo sila agad. Puro forma lang naman sila. Tungkol sa medalyon mo, tinanong ko si Jokai. Plano nila to ng tiyo mo. Ang tiyo mo, gusto niyang solohin ang yaman niyo. Si tiyo pala talaga. Kaya, sa pupuntahan mo mamaya, mag-ingat ka at maging mapagmatsyag. Sa kaarawan ni Lolo, huwag mong hayaang gumawa siya ng gulo. Alam kong mukhang pera si tiyo, pero hindi ko akalaing ipapahamak niya ako. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Bakit biglang bumukas ng kusa ang aking X-ray vision? Sino ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito? Mukhang ang piging ng kaarawan na ito ngayon ay hindi magiging mapayapa. Terror na. Tito. Bakit itong si Tito Huang ay bigla na lang nag-abot ng pulbos sa waiter? Ano kaya ang balak niya? Mukhang kailangan ko na lang sumabay sa agos. Ikaw pala si Zhang Haibo. Nabalitaan ko, bata, na magaling ka raw sa pagpili ng mga mamahaling bato. Ang aming Yeqian ay may matalas talagang paningin sa pagpili. Kaya lang, ang pinagmulan ng pamilya mo ay talagang hindi nababagay sa aming pamilyang Huang. Tito, mag-ingat po kayo sa inyong pananalita. Kung bibilangin ng 3 henerasyon pabalik, ang pamilyang Huang ay mga magsasaka rin lang. Tama ang sinabi ni Tito. Ngayon ay kaarawan ni Lolo. Tayo ay huwag ng sum-ire sa mood ni Lolo. Oo nga naman, Yeqian. Ako naman, ay nagbibiro lang. Tingnan mo ang ugali mo. Ang tagal mo nang ang CEO. Bakit hindi mo pa rin mapigilan ang init ng ulo mo? Tumahimik ka na nga. Tama si Yeqian. Sino ba sa atin ang hindi galing sa pamilya ng magsasaka? Lolo, huwag na po kayong magalit. Ito po ang inihanda namin ni Yeqian, na regalo para sa inyong kaarawan. Sana po ay humaba pa ang inyong buhay, at mapuno ng kaligayahan at kasaganaan. Napakamaalalahanin ninyong dalawa ni Yeqian. Salamat sa inyo. Mabuti, mabuti, mabuti. Ito ang waiter na, kausap ni Tito kanina. Lolo, ito po ang bagong timplang tsaa na biluochen. Tikman niyo po. Lolo, huwag niyo po munang inumin ang tsaang iyan. Haibo, bakit? Zhang Haibo, anong ibig mong sabihin? Pati pag-inom ng tsaa ni Lolo ay pakikialaman mo. Bago lang ako pumasok dito. Nakita ko si Tito na hinayla ang waiter na ito, at may inilagay sa kanyang kamay, na isang pakete ng kung anong pulbos. Ngayon, ang waiter na ito, ay inihain ng tsaang ito. Hindi ko hahayaang si Lolo, ay malagay sa panganib.
Haibo, kailan mo iyon nakita? Kung nagawa ni Tito na pagtangkaan ako, siguradong kaya rin niyang gawa ng masama si Lolo. Naninira ka lang ng puri. Ano naman ang magiging ugnayan ko sa isang hamak na waiter? Ikaw na bata ka, sinisira mo ang relasyon ng pamilyang Huang. Ano ba talaga ang balak mo? Kayang-kaya talagang gawin ni Tito ang ganitong uri ng bagay. Hindi ba't dati ay kasabuat mo si Jokai para gamitin ang pendant na jade upang lasunin ako ng dahan-dahan? Gusto mo akong saktan para masolo ang pamilyang Huang. Mismo si Jokai ang nagsabi niyan sa akin. Ayoko sana itong sabihin. Pero ang kasakiman ni Tito ay lalong lumalala. Pati si Lolo ay pinagtatangkaan mo na rin. Kailangan kong sabihin, itong si Jokai, wala talagang kwentang kausap. Puro perwisyo lang ang dala niya. Nakakulong na nga, nakuha pa akong baligtarin. Yekian. Hindi naman naging masama ang turing sa iyo ni Tito. Para sa isang ibang tao, ganyan ba ang sasabihin mo kay Tito? Ang mga sinasabi mong iyan, may ebidensya ka ba? Siyempre, mayroon akong ebidensya. Ang tasang ito ang ebidensya. Kung hindi po kayo naniniwala, Butler, maaari kang kumuha ng isang puting daga rito para sa isang eksperimento. Kung walang problema sa tiyan na ito, ang magiging resulta, ako mismo ang mananagot. Sundin niyo ang sinabi ni Haibo. Sige na. Opo, Lolo Huang. Itay. Mas pinaniniwalaan niyo pa ang ibang tao kaysa sa akin. Anong gagawin ko nito kapag nalaman nila ang totoo? Siguradong madadami ako rito. Lapastangang anak, ikaw. Itay. Siya iyon. Kasabwat niya ang katulong na iyan. Pinagplanuhan nila ito. Ako ang tunay ninyong anak. Paano ko po kayo magagawang saktan, Itay? Sinong nag-utos sa iyo na gawin ito? Isa akong special agent ng Security Bureau. Sabihin mo ang totoo mong dahilan. Ako na ang bahala sa iyo. Talaga po bang matutulungan niyo ako? Siyempre. Si Tito Huang po. Hawak niya ang pamilya ko. Tinakas niya ako. Pinilit niya akong lasunin si Lolo. Ikaw. Sige. Alam ko na. Tumawag ang sekretarya ko kanina. Sinabing palihim na kumikilos si Tito para makipag-ugnayan sa mga maliliit na shareholder ng kumpanya natin para bilhin ang kanilang mga shares. Gustong samantalahin ni Tito ang pagkakasakit ni Lolo para masolo ang Huang Group. Itay, hindi ko po iyon ginawa. Lapastangang anak. Ano ba talagang balak mong gawin? Sa pagkakaalam ko, maayos ang pagpapalaki ko sa iyo simula bata ka pa. Lolo, huminahon po kayo. Baka masama iyan sa kalusugan nyo. Maayos. Sapat na ba ang pagiging maayos? Noong nandito pa si Kuya, ibinibigay niyo ang kapangyarihan ng kumpanya sa kanya. Ngayong wala na si Kuya. Akala ko ako na ang mamumuno sa kumpanya. Pero bakit niyo pa rin ang posisyong ito? Ibinigay kay Yekian sa batang paslit na ito. Ganoon ba talaga ako kawalang halaga sa paningin niyo? Butler, dalhin niyo si Tito pabalik sa kanyang silid. Hanggat wala akong pahintulot, huwag niyo siyang palalabasin. Opo, Lolo. Magsialis na muna kayong lahat. Huwag na nating ituloy ang selebrasyon ng kaarawan na ito. Lolo Huang, palamigin niyo po ang ulo niyo. Mabuti na lang at walang nangyaring malalang sakuna. Yekian, alagaan mong mabuti si Lolo. Mauuna na akong umuwi. Sige. Huwag na po kayong magalit, Lolo. Anong karangalan at napadpad dito si Miss Kiao? May maipaglilingkod ba ako sa inyo? Young Master Lee. Nagmamakaawa ako, tulungan niyo po ako. Ang negosyo ng pamilya Kiao ay malapit nang bumagsak. Mapuputol na ang daloy ng pondo namin anumang oras. Naaalala ko, di ba sinabi mo noon
na gusto mong makuha ang timog na bahagi ng lungsod. Ang karapatan sa pagmimina ng orihinal na ore doon. Bakit? Naunsyami ba ang plano? Hindi lang basta naunsyami. Dahil iyon kina Zhang Haibo at Wang Yaqian. Nag-alok sila agad ng presyong sobrang taas kaysa sa base price. Inagaw nila ang minahan ng mga bato. Zhang Haibo. Hindi pa tayo tapos sa ginawa mong pambubugbog sa akin noong nakaraan. Tamang-tama, gagamitin ko ang problema ni Kiaozin para bawian at ibaon kayo sa utang. Makinig ka, heto ang gagawin mo. Madali lang to. Gawin mo lang ito. Sundin mo lang ang mga sinasabi ko. Kapag bumagsak na ang stocks ng Wang Group, mabibili mo na ulit sa murang halaga ang minahan ng mga bato. Young Master Li, napakagaling ng plano nyo. Gagawin ko agad ang lahat ng sinabi nyo. Zhang Haibo. Wang Yaqian, titingnan ko kung paano kayo babagsak sa huli. Mahal, kumusta na ang lagay ni Lolo? Maayos na ang pakiramdam niya. Pero hanggang ngayon, nakakulong pa rin si Tito Wang sa bahay. Sabi ni Lolo. Kapag inamin na ni Tito ang pagkakamali niya, saka lang siya palalayasin sa kwarto. Dapat lang siyang madisiplina. Huwag muna, kakatapos lang ng isa kanina. Mamaya na natin sagutin iyan. Paano kung may emergency? Madam Wang, may nagkakalat ng balita sa internet. Sinasabi nilang ang bagong nakuha nating minahan ng mga bato ay may problema. Puro basura lang daw ang mga nakukuha doon. Ngayon, ang stock market ng grupo ay nagsisimula ng bumagsak ng husto. Ang mga batong ito, sigurado akong walang problema sa mga ito. Siguradong may nananabutahe sa atin. Ang maliit na problemang ito, ako na ang baalang rumesolba para sa iyo, mahal. Sa ngayon, ang kailangan ng publiko ay matibay na ebidensya. Mag-livestream tayo habang binubuksan ang mga bato. Papatunayan natin ang kalidad sa harap ng buong mundo. Sa ganitong paraan, wala nang masasabi pa ang mga nagkakalat ng chismis. Pero masyadong delikado ang mag-livestream habang nagbubukas ng bato. Paano kung? Walang paano kung. Ako pa ba? Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Nagtitiwala ako sa iyo. Simulan na ang live stream ng pagbubukas ng bato. Hindi lang nito mapapabulaanan ang mga chismis, kundi magagamit din natin ang kasikatan ng live stream para mas makilala ang mga gemstone ng ating Wang Group. Pero sa ngayon, huwag kang mag-alala. Ang kailangan mong gawin ngayon, makipag-ugnayan ka agad sa ating team, pati na rin sa technical team ng live streaming platform, at sabihan din ng Master Craftsman na ihanda na ang mga kagamitan sa pagpira-piraso ng bato. Aalis na tayo ngayon din. Sige po. Mukhang naghihingalo na ang Wang Group at pilit na kumakawala. Peke na nga ang mga bato, may lakas pa ng loob na mag-livestream. Dahil sinasabi ng lahat na may problema ang mga gemstone ng Wang Group ngayong araw. Sa harap ng buong mundo sa internet, isa-isa nating bubuksan ang mga ito para makita ninyo, para maging malinaw ang lahat sa inyo. Ang kulay at kintab nito, hindi mukhang peke ah.打脸了，这品质能造假？ Ang mga orihinal na bato, isa-isa ko ring bubuksan para makita ng lahat. Sa live stream na ito, kaming mga huwang, ay nakatutok sa mataas na kalidad at tunay na halaga. Welcome po kayong lahat kahit anong oras ay pumunta sa aming shop, para makita ito ng personal. Madam Wang, nagsisimula na pong tumaas muli ang presyo ng stock. Bumangon na ito mula sa pagkakalugmok. Marami ring partners ang nag-message. Sinasabing magdadagdag sila ng mga order. Hi Bo, ang galing mo talaga, mahal. Kung ganoon, paano mo ako bibigyan ng premyo? Anong klaseng premyo ba ang gusto mo? Pag-uwi natin, isa pa ha. Madam Wang, may mahalagang balita ako sa inyo. Nalaman na namin kung sino ang nagpakalat ng chismis. Ang pamilya Kiao ang may pakana nito. Si Kiao Zin iyon. Sige. Alam ko na. Siya pala ha.
Gusto niya ang dalawang jewelry stores natin. May lakas pa siya ng loob na banggiin tayo. Hindi lang sila nabigo sa plano nila, kundi tinulungan pa nila tayong sumikat lalo. Young Master Lee, anong gagawin natin ngayon? Anong gagawin? Hindi mo ba kayang mag-isip para sa sarili mo? Lahat na lang itinatanong mo sa akin. Young Master Lee, pero, ginawa ko naman lahat ng iniutos mo. Pwede mo ba? Pwede mo bang tulungan ang pamilya Kiao na malampasan ang krisis na ito? Sa anong dahilan? Anong maibibigay ng pamilya Kiao sa akin? Ayaw kitang makita ngayon. Umalis ka na sa harap ko, Leyes. Miss Kiao, yung huling bayad noong nakaraan, 2 buwan na itong delayed. Kailan mo babalak bayaran yan? Manager Lee, bigyan niyo pa po ako ng 2 araw. Sa susunod na linggo, siguradong babayaran ko kayo. Sige, huling beses na magtitiwala ako sa iyo. Kapag hindi pa yan pumasok sa takdang oras, ay dadaan na natin ito sa legal na proseso. Talaga bang ang pamilya Kiao ay hindi na makakabangon? Hindi naman nila malalaman na ako ang nagpakalat ng chismis tungkol sa mga bato, di ba? Miss Kiao, mukhang matagal tayong hindi nagkita ah. Long time no see. Miss Kiao, mayroon ka bang nakalimutang gawin ang pangako mo noong una tungkol sa 2 jewelry stores? Anong masasabi mo? Sino ba ang may gustong ibigay iyon sa inyo? Iyon ay 2 tindahan ng alahas. Miss Kiao, bakit bigla kang natahimik? Nandito kami ngayon para sa 2 bagay lang. Una, ang 2 tindahan mo ng alahas. Kailan mo ililipat ang pagmamayari? Pangalawa, titingnan namin kung ano ang kahihinatnan mo sa pagtatangka mong saktan kami. Binibining Kiaozin, nakatanggap kami ng ulat, sospek ka sa paggawa ng peking ebidensya sa negosyo, at pakikipagsabuatan laban sa iyong mga kakumpetensya. Ngayon ay inaanyayahan ka namin ayon sa batas. Sumama po kayo sa amin ng mahinahon. Hindi ako iyon. Wala akong kinalaman sa mga bagay na iyan. Siguradong binaligtad mo ang katotohanan. Kung walang matibay na ebidensya, manghuhuli ba ng basta-basta ang mga opisyal? Si Miss Kiaozin po, siya ang nag-utos sa akin na gawin ito. Binigyan niya ako ng 20,000 piso bilang suhol para magsumbong ng palihim at sabihin peke ang mga hiyas ng Huang Group na hindi maganda ang kalidad ng kanilang mga bato. Pinapanta rin niya ako sa iba't ibang social media platforms para magpakalat ng mga chismis. Dipit na nga ang pamilya Kiao noong una pa lang. Ngayong nangyari pa ito. Tapos na talaga ang pamilya Kiao. Ang tandang si Liran na iyon, siya ang nagbigay ng palpak na ideyang ito. Itinulak niya ako sa sitwasyong ito. Tapos ngayon ay naghugas kamay na siya. Binibining Kiaozin, narinig mo naman ang lahat. May testigo na laban sa iyo, sa iyong mga ilegal na gawain. Sumama ka na sa amin sa presinto, para sa mas malalim na investigasyon. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako, si Liran iyon. Si Liran mula sa Lee Group, siya ang nag-utos sa akin na gawin ito. Si Liran na naman, mukhang noong huli, masyadong mahina pa ang pagkakaleksyon ko sa kanya. Sa wakas, malapit nang mabuo ang aking sining ng kalusugan. Hi Bo, anong ginagawa mo? Siyempre, iniisip kita, mahal. Napadaan lang ako at naisip ang bisitahin ka. At may dala rin akong kaunti, mula sa mga paborito mong pagkain. Salamat, asawa ko. Ah, oo nga pala. Sabi ni Lolo, sa mga susunod na araw ay pumunta tayo sa mansyon ng mga Huang para kumain. Babalik tayo sa lumang bahay. Sabi ni Lolo. Alam na raw ni Tito na nagkamali siya. Gusto raw niyang humanap ng pagkakataon para humingi ng paumanhin sa atin. Ang bilis naman niyang aminin ang pagkakamali niya. O baka naman may iba na naman siyang binabalak. Tingnan na lang natin kung anong mangyayari doon. Sige. Sasama ako sa iyo pagdating ng oras. Maaga pa naman ngayon. Kung gusto mo, samahan mo ako sa malapit na Jewelry Design Gallery. Gusto kong makita ang mga bagong disenyo. Sige, masusunod ang gusto mo. Tara na ngayon.
Yekian. Sasagutin ko lang ang tawag na ito. Maglibot ka muna rito sa malapit. Sige po. Team Leader Zhu. Hi Bo, may urgent mission tayo. Kakakumpirma lang namin. Tungkol kay Liran ng Lee Group. Hindi siya basta-bastang negosyante lang. Isa siyang especially iyan ng ibang bansa. Sa nakalipas na 2 o 3 taon, patago siyang nagpapadala sa ibang bansa ng mga lihim ng ating komersyo at industriya. Kamakailan lang din namin nakuha ang mga ebidensya para makumpirma ang tunay niyang pagkatao. Bumalik ka na agad dito sa team. Pag-uusapan natin ang plano para sa pag-aresto sa kanya. Sige po. Team Leader Zhu, babalik na ako agad sa team. Huwag Yekian. Sabihin mo sa akin, bakit kailangan mo pang makipagbalikan kay Zhang Haibo? Sagutin mo ako. Nababaliw ka na ba? Ano bang balak mong gawin? Liran. Liran. Huwag kang padalos-dalos. Pag-usapan natin ito ng maayos. Ibaon mo muna ang kutsilyo. Bitawan mo yan. Huwag kang lalapit. Alam kong miyembro ka ng Special Police Unit, at alam ko rin, alam mo na ang tunay kong pagkatao. Gusto mong pakawalan ko siya. Sige, madali akong kausap. Ihanda mo ang ruta ko palabas ng bansa. At pakakawalan ko siya agad. Sige. Bilisan mo, ihanda mo na ang lahat, ang mga dokumento at ang ruta ko paalis. Narinig mo ba ako? Pasok. Ayos ka lang ba, mahal? Ilabas na yan. Dalhin na siya sa presinto. Zhang Haibo. Hindi pa tayo tapos. Ang dami mong Saturday. Alis. Ang galing mo talaga, Haibo. Akala ko pa naman, kailangan mo pang makipagpatintero sa kanya. Hindi ko inaasahan na, mahuhuli mo siya ng ganoon kabilis. Ito na ang pangalawang beses na nakagawa ka ng malaking tagumpay. Para sa mga recording at iba pang dokumento, ipapakausap ko sa iyo ang mga kasamahan ko. Alagaan mo muna ang pamilya mo. Sige po, Team Leader Zhu. Kinabahan ako ng sobra. Ligtas na ang lahat. Dadalhin kita ngayon sa jewelry shop doon sa ibaba, Terra. Yekian. Kanina lang. Talagang natakot ako. Takot na takot akong mawala ka. Kahit na may marriage certificate na tayo. Pero ako, sa tingin ko dapat pa rin tayo magkaroon ng isang formal na kasal. Payag ka ba? Oo, payag ako. Sa inyong lahat, ngayong araw, ay gagawarin natin si kasamang Zhang Haibo ng isang parangal. Ilang araw lang ang nakalipas, dahil sa iyong husay sa pagtugon, at matibay na kakayahan sa trabaho. Sa gitna ng mall, matagumpay mong naaresto ang especially iyang si Liran. Napigilan mo ang kanyang masamang balak laban sa interes ng ating bansa. Ito na ang pangalawang beses na ang ating team ay nagkamit ng malaking karangalan dahil sa iyo. Ngayon, sa ngalan ng Law Enforcement Bureau, ibinibigay ko sa iyo ang parangal na ito. Talagang nararapat ito sa iyo. Ito po ang tungkulin ko. Sa hinaharap, patuloy kong gagampanan ng buong husay ang aking tungkulin. Hindi ko bibigwin ang tiwalang ibinigay sa akin ng grupo. Nailipat na sa kustodiya si Liran. Para sa susunod na interogasyon, kailangan namin ang pakikipagtulungan mo para sa mga pahayag. Sige po, pupunta ako mamaya. Mahal, kumusta na? Nakuha ko na ang parangal. Ngayon, uuwi na tayo para bisitahin si Lolo. Itay, Yekian, Haibo.
Nandito ako ngayon, para humingi ng paumanhin sa inyong lahat. Noon, nabulag ako ng sandali ng kasakiman. Inisip ko lang ang yaman ng pamilya. At nagkaroon ako ng masamang balak, pero nakalimutan ko, na tayo ay isang pamilyang magkadugo. Ang Huang Group ay nakarating sa kinalalagyan nito ngayon, hindi dahil sa pag-aaway, kundi dahil sa pagkakaisa nating lahat na parang isang lubid. Hay, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Ang unang basong ito ay para sa inyo, Itay. Itay, naging masama akong anak. Pinag-alala ko po kayo ng husto. Ikaw talaga. Basta't natuto ka sa iyong pagkakamali, ayos na iyon. Ang ikalawang baso naman, ay para kay Yakian. Hindi dapat kita pinagtangkaan, pamangkin. Hindi dapat. Hindi ko dapat pinag-interesin ang mga pakinabang sa kumpanya. Tito Huang, pamilya po tayo. Huwag na nating pag-usapan ang mga iyon. Ang ikatlong baso ay para kay Haibo. Salamat sa pagprotekta mo kay Yakian. 也护着我们皇家。 Lolo. Ang alak na ito, kumusta po ang lasa? Hindi maganda. May mali sa alak na ito. Ang alak na ito, kumusta ang lasa, ha? Pirmahan mo ito. Ibigay mo ang lahat ng iyong shares. At ang karapatang mamahala sa Huang Group, dahil kung hindi, kayong tatlo ay mamatay dito mismo sa ilalim ng hapag na ito. Pirmahan mo na. Wala ka talagang balak humingi ng tawad. Sinadya mo ang lahat ng ito. Paumanhin. Bakit naman ako hihingi ng paumanhin? Ang mga shares ng pamilya Huang ay dapat sa akin lang talaga. Isang hamak na babae ka lang. Anong karapatan mong hawakan ang mga ito? Pirma. Pirmahan mo na ngayon din. Dahil kung hindi, babaliin ko muna ang leeg ng lolo mo. Pagkatapos ay isusunod ko si Zhang Haibo sa harap mismo ng iyong mga mata. Nawala na ang bisa ng lason. Itay, huwag niyo po akong sisihin kung naging malupit ako, dahil kayo po. Masyado kayong naging paborito sa iba. Hindi ito maaari, bakit parang wala lang sa iyo ang lason? Dahil maling tao ang kinalaban mo. Tikman mo naman ngayon ang sarili mong lason. Itay, Itay, may mga bagay na kaya kitang patawarin. Minsan, 2 beses, pinalampas ko pa ang pagiging lito mo. Pero paulit-ulit mo nang pinagtatangkaan ang pamilya natin. Ako, hindi ko na ito matotalerin. Yakian, tumawag ka na sa pulis. Hayaan ang mga awtoridad ang humarap sa kanya. Nako, Itay, huwag naman po, Itay. Hindi niyo po pwedeng gawin ito sa akin. Halo, pulis po ba ito? Dito po ito sa Huang Villa. Nilason po ng tito ko ang alak, para pilitin kaming pumirma sa kasunduan. Pumunta po kayo rito ngayon din. Nako, Itay, huwag niyo po akong tratuhin ng ganito. Tunay niyo po akong anak. Hindi niyo po pwedeng gawin ito sa akin. Ang mga shares sa Huang Group, dapat lang na mapunta sa akin, Itay. Pangalawa, binalak ko sana na, habang buhay, ay hindi na sabihin sa iyo ang katotohanan ito. Hindi kita tunay na anak. Ikaw ay anak ng dati kong matalik na kaibigan na si Zhang Junjun. Noon, bago siya na aksidente, noong sanggol ka pa lamang, ipinagkatiwala ka niya sa akin. Tinupad ko ang pangako ko, pinalaki kita ng maayos. At kailanman ay hindi ko binalak na ungkatin ang pinagmulan mo. Pero hindi ko akalain na nag-alaga pala ako ng ahas sa aking dibdib. Kaya pala,
Mula bata ka ay mabuti ka sa akin sa lahat ng bagay. Pero noong ang pamamahala ng grupo ay ibinigay ko sa panganay mong kuya, at noong pumanaw siya, akala ko ay sa akin na ibibigay. Sino ang mag-aakala na ibibigay mo uli sa batang babaeng ito? Kaya naman pala hindi mo talaga ako tunay na anak. Kasalanan mo ang lahat. Kasalanan mo ang lahat. Kung sinabi mo lang sana sa akin ng mas maaga, hindi sana ako aabot sa ganito. Binigyan mo ako ng pag-asa. Tapos ikaw rin pala ang sisira nito. Haibo, Yakian. Sumunod kayo sa akin sa silid-aklatan. Haibo. Iniligtas mo ako. Iniligtas mo si Yakian. At iniligtas mo ang buong pamilya Huang. Ito ang aking 20% ng shares sa Huang Group. Ngayon, ililipat ko ito sa pangalan mo. Mula ngayon, kayo ni Yakian ang magkasamang mamamahala sa Huang Group. Hindi po maaari, masyado po itong mahalaga. Hindi ko po ito matatanggap. Haibo. Kayo ni Yakian ay kasal na sa papel. Bahagi ka na ng pamilya Huang. Kung hindi dahil sa iyo sa mga pagkakataong ito, matagal nang gumuho ang pamilya Huang natin. Nabalitaan ko rin. Noong nakaraan sa grupo, nang humarap tayo sa krisis, ikaw ang palihim na tumulong sa amin. Nararapat lang ito sa iyo. Haibo. Ibinigay ito ni Lolo sa iyo, kaya tanggapin mo na. Sige po. Kung gayon, maraming salamat po, Lolo. Ay, oo nga pala, Lolo, mayroon pa akong isa pang magandang balita na sasabihin sa inyo. Kami ni Haibo maghahanda na para sa aming kasal. Nag-propose na siya sa akin noong araw na iyon. Mabuti. Tingnan niyo po itong singsing na brilyante. Napakakinang, di ba? May kantab nga. Napakakinang talaga. Sa wakas, ang pamilya Huang natin ay may magandang balitang ipagdiriwang. Sa inyong lahat na naririto, tinipon ko kayo ngayong araw. Dahil gusto kong ipakilala sa inyo ang isang bagong shareholder, si Zhang Haibo. Kasabay nito, iminumungkahi ko na hayaan siyang pumasok sa ating Board of Shareholders ng grupo upang makilahok sa ilang mahahalagang desisyon ng kumpanya. Manager Huang, hindi ba't parang biro naman yata ito? Sa anong karapatan papasok ang isang estranghero nang biglaan sa ating Board of Directors? Ang Huang Group natin, ang sentro ng pagdedesisyon, ay hindi palengke na kahit sino na lang ay pwedeng pumasok. Tama nga naman, nabalitaan naming lahat na itong si Zhang Haibo ay apo sa tuhod ni Lolo Huang. At asawa mo rin, hindi ba, Binibining Huang? Dahil lang ba sa relasyong ito, ay hahayaan na siyang pumasok sa Board of Directors para sa aming mga nagtrabaho para sa Huang. Sa loob ng ilang dekada, ito ay tila napaka-unfair. Aakyat sa pwesto dahil lang sa kasal. Ano bang tunay na kakayahan niyan? Baka mamaya ay kung ano-ano lang ang iutos niya, at masira lang ang takbo ng ating grupo. Tama, sang-ayon ako, mga ginoo. Ang dahilan kung bakit ko isinusulong ang pagpasok niya sa ating Board of Directors ng grupo ay hindi dahil siya ay apo sa tuhod ng mga Huang, o dahil asawa ko siya, kundi dahil noong nakaraang mga araw, ang Lee Group ay sadyang nagtaas ng presyo na naging sanhi ng pagkaubos ng pondo ng ating kumpanya. Sino ang tumayo para lutasin ang problemang ito? Si Zhang Haibo iyon. Nag-invest siya ng 5 bilyon para malampasan ng kumpanya ang krisis na ito. At higit pa roon, nailigtas niya ang ating pinakamahalagang proyekto kung wala ang 5 bilyong iyon. Sa tingin ko, kayong lahat na naririto, makakaupo pa kaya kayo ng matiwasay dyan. Totoo nga iyon, hindi masama. Pero kung gustong makilahok sa pagdedesisyon, hindi sapat na may pera ka lang. Kailangan din ng kakayahan. Tama po kayo. At kung kakayahan ang pag-uusapan, noong nakaraang mga araw, tayo ay palihim na na-expose tungkol sa issue sa kalidad ng ating mga raw stones. Nagdulot ito ng malaking pagbagsak ng presyo ng stock. Sino ang tumayo para ayusin ang lahat? At nagligtas sa atin sa kapahamakan. Kasabay nito, pumirma rin siya para sa atin ng isang proyektong nagkakahalaga ng 10 bilyon. Masasabi niyo bang wala siyang kakayahan? May kakayahan siya. May paninindigan. At higit sa lahat, may malasakit sa Huang Group. Sa husay na ipinamalas niya. At sa dami ng naitulong niya sa Huang Group, karapat-dapat lang siyang kilalanin. Hindi pa ba siya sapat para maging bahagi ng ating Board of Directors? Sang-ayon ako, Ginoong Zhang Haibo. Maligayang pagdating sa Board of Directors ng ating grupo. Sang-ayon din ako.
Salamat po sa inyong lahat. Sa pagtitiwalang ibinigay nyo sa akin, sa aking panunungkulan sa board, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, kasama kayong lahat, upang mas mapalago pa ang Wang Group. Hinding-hindi ko bibiguin ang inyong mga inaasahan. Kumusta ang isang ito? Maganda ba? Mahal, kahit ano namang isuot mo ay maganda ka. Madam, perpekto po ang inyong pangangatawan at tindig. Ang wedding gown na ito, ang pinaka-espesyal sa aming shop. Maaari po kayong pumunta sa fitting room para masubukan ito. Siguradong mabibighani ang lahat. Sige, susubukan ko lang ito. Huwag kang sisilip, ha? Opo. 3. Tara na. Zhang Haibo, matagal na tayong hindi nagkikita. Wala akong dapat sabihin sa iyo, tabi. Bakit parang wala na tayong mapag-usapan? Noong lugmok na lugmok ka, sino ba ang nasa tabi mo? Ngayong naging, direktor ka na ng Wang Group, parang kinalimutan mo na ako ng tuluyan. Wala akong oras sa mga walang kwenta mong sinasabi, Liz. Subukan mong magsalita pa ng isa. Hi Bo. Anong nangyari doon? May narinig akong nag-aaway. Hi Bo. Wala iyon. Ang ganda ng suot mong wedding gown. Talagang perpekto para sa iyo. Kung ganoon, ito na ang kukunin natin. Ikaw ang masusunod. Basta't gusto mo, masaya na ako. Hi Bo. Si Yakian ay ang pinakamahalagang hiyas na inalagaan ko mula pagkabata. Ipinagkakatiwala ko na siya sa iyo. Alagaan mo siyang mabuti. Protektahan mo siya habang buhay, Lolo. Huwag po kayong mag-alala. Ipinapangako ko, mamahalin ko si Yakian habang buhay. Hinding-hindi ko hahayaang masaktan siya. Ngayon naman, inaanyayahan ang magkasintahan para sa palitan ng singsing. At ngayon, maaari na halikan ng Bainate ang kanyang asawa.